Hi mga amiga, for today's video, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng masarap na empanada crust. Yung malutong, hindi malakas supipsip ng mantika, at hindi makunat na parang tinapay. So una natin gagawin dito ay gigisa lang natin yung ating palaman. Gisa lang tayo ng bawang, sibuyas, chicken breast. Pinakuluan ko lang ito sa asin at paminta. Tapos hinimay ko na lang. Sunod naglagay ako ng 1 tablespoon na soy sauce. Gigisa na rin natin yung ating carrots at patatas. Maliliit lang na pagka-chop at naglagay ako ng 1 teaspoon na salt, 1 teaspoon paminta, 1 teaspoon seasoning granules, and 1/3 cup na tubig. Takpan lang natin ito ng ilang minuto hanggang sa lumambot yung carrots at patatas. At kapag lumambot na, isusunod na natin yung bell pepper, spring onion at green peas. Naglagay ako ng 1 tablespoon na sugar, pambalance ng lasa, at 1 tablespoon na flour para maging creamy yung ating palaman at hindi siya masabaw. Takpan lang saglit para mag-reduct yung sauce at kapag okay na, palamigin lang ito mabuti dahil bawal ipalaman ng mainit. Sunod natin gagawin yung empanada crust. 4 cups all-purpose flour, 1/3 cup na sugar, 1 teaspoon salt, 220 grams shortening. Kung wala kayong shortening ay pwede naman yung butter. Pero gusto ko yung texture ng shortening. Naglagay lang din ako dito ng isang pirasong egg yolk. So ito yung tip para malutong yung empanada crust. Huwag nyo siyang masahin na parang tinapay. Haluin nyo lang siya, irarab ng ganito. Yung texture niya ay parang pulburon. Yung gamit ko dito ay 3/4 cup ice cold water. Unti-untiin nyo lang paglagay. Dahil hindi lahat ng harina ay pareho yung klase. May harina kasi na malakas sumipsip ng tubig. So, pwedeng aabot ng 1 cup yung tubig nyo dito. Depende sa harina na gamit nyo. Basta ang texture niya ay parang pulburon hanggang sa magiging mashed potato yung texture niya, ganito. So, hindi dapat masyadong basa. Didiinan nyo lang yan at huwag nyo masahin para hindi maging elastic. Kapag binuhat nyo ng ganito at wala nang maglalaglag ay okay na yon. Sunod naman ay hinati ko lang ito ng 40 grams bawat isa. Nilagyan ko ng palaman. Huwag nyo masyadong punuin para hindi pumuputok. Ginamitan ko lang ito ng empanada molder para mas mabilis at pantay-pantay yung laki. Kapag pambenta ay mas maganda kung gamitan nyo ito ng empanada molder. Bukod sa madali lang, pantay-pantay pa yung laki niya. Diinan nyo lang din gamit yung tinidor para secure yung palaman, hindi bumubuka. Sa recipe na to ay nakagawa ko ng 33 piraso. So, ipiprito na natin. Dapat katamtamang lakas lang ng apoy dahil mabilis itong masunog. So, kapag golden brown na, hahanguin na ito kaagad. At ready na yung ating masarap na chicken empanada. So, try nyo to miga. Napakadali lang gawin. Akala ko dati ay mahirap gawin. Hinahanap po talaga ay yung masarap na crust, yung malutong. So, ito na yung tip na binigay ko sa inyo. Ganito lang siya kadali gawin. Try nyo na at siguradong balik-balikan kayo na inyong mga suki.